Oh, itong sinabi ni ni Rowena Guanzon. Oh, wala na silang sabi kasi ni ni Puno, mamaya i-play natin yung video. Sawa na daw sila sa impeachment. Ang daming problema, hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyaring flood control. Alam mo, sa lahat ng sinabi ni ni Ronnie Puno, dito ako natuwa sa sinabi niya na ito. Kasi matagal na nating sinasabi yan na the only way para ma-prevent mo ang isang Inday Sara Duterte is through impeachment. Alam nila na yung impeachment malabo na. Malabo na. Napakalabo na because again, impeachment is political. You cannot you cannot impeach someone that has a 50, at least 50% ang kanyang trust and approval rating. Ang Congress has -3 trust rating. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay merong -30 na trust and approval rating. Imagine niyo, for how many times? Ilang impeachment complaint na ang final sa Congress? 4, pang-5 ngayon. 5 impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na spare tire. Pangalawang Pangulo na spare tire. Ano ang trabaho ng Pangulo? Papaliwanag natin ulit. Ang trabaho ng ating Pangulo, ng pangalawang Pangulo ay antayin mamatay yung Pangulo para siya ang maging Pangulo. Ang trabaho niya is maging ready to lead. Pag yung Pangulo natin ay mamatay, mag-resign, bumaba sa posisyon, kailangan ready siya. That's the only job ng ating Vice President. Siya ang pinupuntirya natin, samantalang mas madaming ginagawang katarantaduhan yung presidente natin. So anong ibig nyo sabihin? Mas magaling si Inday Sara kay Bongbong kaya tinitira ninyo? Siya ba ang presidente ng Pilipinas para ipa-impeach ninyo? It seems to us na Inday Sara is more powerful than Bongbong. That's why you're trying to weaken her. Pinahihina niyo siya because she's too powerful. Hindi pa siya gumagalaw. Hindi pa siya kumikilos. Wala pa siyang klarong mandato. Yung mandato niya na Vice Presidente pangalawa sa Pangulo, nagagampanan niya pero wala pa siyang masyadong kilos. Eh, lalo na kaya kung presidente na yan, kung nasa kanya na ang lahat ng kapangyarihan, nasa kanya na lahat ng mga ahensya ng gobyerno, tapos pagaganahin niya para sa kabutihan ng mga Pilipino, putang ina nyo, hindi nyo mapapa. Nung si Pangulong Duterte, nung bumaba ng posisyon, 85% ang approval and trust rating. Alam nyo ba na tumaas ang approval and trust rating niya ng 91%? 91! Putang ina, 10% yung mga dilawan tanga. At saka yung mga loyalista doon, kasama doon sa 91%, nakinabang sila sa galing ni Pangulong Duterte noon. Walang world leader na powerful na nagkaroon ng ganyang approval and trust rating. Walang world leader na sinuportahan ng 90% ng kanyang mga constituents. Wala. In history. Nag-iisa yan sa laki ng mundong ito. Oo, nag-iisa yan. Si Pangulong Duterte nakakuha ng 90%. Maximum, pinakamataas na trust and approval rating niya. At ang pinakamababa, alam niyo yung pinakamababa? 85% in 6 years, bumaba lang ng ilang porsyento? 5. O 6% lang ang ibinaba ng kanyang trust and approval rating. At sabi nga nung isang international media na kung sa Amerika yan o sa Europe, meron kang 50% na trust and approval rating, nagpa-party-party na kayo. Ibig sabihin, putsang ina, untouchable ka na. Ibig sabihin, masaya ang constituency mo because 50%, kahit nga daw 40%, nagpa-party na sila. O, mantakin mo ito, 91 tapos 85 paglabas niya, pinakamaliit, pinakamababa, 85. Gamit ang komunista, terorista, ang NPA, gamit ang media, mga vloggers na mga ang papangit, ang babantot na mga bayaran nila. Hindi nila napababa. So, ganun din dito kay Inday Sara. Mas malakas pa, imaginein mo, 32 million Filipinos, the biggest turnout ng isang kandidato. 32 million ang bumoto sa kanya. Kay Bongbong, 31 million. Sasabihin na naman nila na marami talagang loyalista. Hindi. Mga Duterte supporters yung mga yan. Bakit? Lahat ng bumoto kay Inday Sara, yung 31 million pala ni Bongbong Marcos, bumoto lahat yun kay Inday Sara. Kaya nga may 31 million si Inday plus 1 million. Ibig sabihin naman may 1 million na mga bumoto kay Inday, hindi bumoto kay Bongbong. So wala talaga silang tiwala kay Bongbong Marcos. Isa na ako dun. Isa na ako doon kasi binoto kong VP, si Inday. Ang binoto kong presidente ron, Cisco. Ibig sabihin, ayaw ko talaga kay Bongbong. So imagine, sa 32 million ni Inday, merong 1 million doon na ayaw kay Bongbong. Tapos yung 31 million ni Bongbong, putsang ina, napilitan na lang yan bumoto para kay Bongbong. Bakit? Kasi nga, si Inday Sara. Tanungin mo, kahit SMNI, sinasabi nila na kaya nga namin sinuportan si Bongbong dahil kay Inday. Pag tinanong mo yung mga OFW, bakit nyo binoto si Bongbong? Sinabi na nga ni Pangulong Duterte na may something yan, may hablig. Kasi nga si Inday Sara, pinromote man siya. Anong gagawin namin? Binoto namin siya dahil kay Inday Sara. So ngayon, ito yung magandang halimbawa. Alam ni Puno, being ang impeachment ay political, sinasabi dito ni Ronnie Puno na hindi na ito magfa-fly. Wala nang may gusto nito. Ang pipirma dito is parang death certificate na nila yan.
ang isang congressman na pipirma ngayon sa impeachment ni VP Sara, bukod sa mga makabayan, yung makabayan black, sila Tinyo, Ilago, Ko, yan si Jokno, yan si De Lima, pipirma talaga yan. Wala mga kaluluwa yung mga hindot na yan eh. Pero etong ibang mga congressman ng distrito, congressman ng mga party list, yan si Ridon, sama mo na pala. Tsaka si Adjong, sama mo na. Pero yung mga yan, pag pirma nila dyan sa impeachment na iahain ng makabayan kay Inday Sara, basta pumirma ka dyan, yan na yung death certificate ng political career mo. Alam ni Ronnie Puno yan. Matalino man ito. Kaya lang siyempre, kaibigan niya yung mga magnanakaw ngayon sa gobyerno. Kaya kahit papaano, medyo trying to protect yung kanyang mga kaibigan. Pero matalino man ito. Alam niya yan. Sawa na daw sila sa impeachment. Sawa na sa impeachment. Alam nyo na hindi talaga magfa-fly. Ngayon kaya lang sabi ni Guanzon, wala na silang impeachment, baka wala ng incentives at wala ng allocable per district sa malapit na ang election. These congressmen have to have a plan B in case Sara wins. True. Alam mo ano plan B nila? Puta, tumalon ulit sa bandwagon ng mga Duterte. Lahat yan, Duterte supporter na naman. Nakita nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, putang ina, palakpakan niya mga yan para mga aso. Tapos nung wala na si Pangulong Duterte, biglang baliktad yan. Si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya. Mga binay yan. Nung mananalo na si Pangulong Duterte kasi, si Pangulong Duterte, mahina talaga siya eh. Noong first kalahati ng kampanya, lumakas na lang si Pangulong Duterte nung nagkaroon na ng mga debate. Nung nagkaroon na ng mga debate, nakita talaga ng mga tao, ng media, na putang ina, ibang klase to. Matinding karisma nito. Mahusay to, magaling to. Hindi lang to katulad ni Erap. Si Erap kasi tanga eh. Si Erap Bopols talaga yun. Pero malakas ang karisma niya kasi artista. Bida eh, sa pelikula eh. Marami talagang mga tangang butante talaga nung panahon na yun. Pero ito si Pangulong Duterte, nasa kanya lahat eh. Abogado, piskal, matalino. Tapos putang ina, matapang, siga. Lahat ng gusto mo, kaya ang dami niyang asawa eh. Kasi lahat ng qualities ng isang lalaki, nandiyan sa kanya, bukod sa hindi siya gwapo. Hindi man talaga pogi si Pangulo. Pero putang ina, nakakapogi yung mga qualities na meron siya. Mantakin mo isa kang dating piskal, tas abogado ka, naging mayor ka, naging congressman ka pa, tapos vice mayor ka pa, tapos putang ina niyan, takot sa'yo lahat ng mga taga Mindanao. Magkakandara pa yung mga babae sa kanya, kaya kaliwat kanan, ang daming nakiklaim eh. Ang daming nagkiklaim na ako ang mahal. Hindi ako ang mahal. Hindi ako ang mahal. Tanginan yan. Kung ako pinagtatabo yan, si Pangulo talagang pinag-aagawan. Ang tanda na ng tao. Ang tanda na ng tao, pinag-aagawan pa. Diyos mio. Diba? So, yun yung sinasabi natin dito mga bossing, na ibang klase talagang mga Duterte. So, isa rin sa sinabi din niya ni Toby Chanko na wala na. Yung impeachment naman ni Inday Sara, yung political capital ng presidente, yung pinang-bribe nila para pumirma mga yan. Kahit naman yung pumirma dyan, kahit sabi mo 300 yan, baka yung kalahati dyan sa 300 na yan, ayaw naman nilang pumirma. Kaya lang hostage sila nakahawak sa liig Dahil tarantado si Martin hindi mabibigay yung kanilang mga budget kaya ayan, ngayon, ganito nangyari. Itong 2026 na budget, wala nang perang naka-allocate dyan. Nakabantay tayo lahat dahil sa galing natin mag-expose. Nakabantay lahat ng Pilipino, tinitingnan nila lahat ng mga galawan, nakabantay sa website ng DPWH. Pag may nakita ilang porsyento na tong proyekto na to, 70%, puntahan ko nga. Katulad nung nakaraan dyan sa may Ilocos Sur, putyang ina, 50% na, 2 poste pa lang nakatayo. 50% finish na, tas 2 poste pa lang nakatayo. Diba? So yung tao ngayon aware na, yung tao ngayon talagang nag-e-effort na gumagastos sa sarili nila para mag-expose ng mga kademonyohan sa Pilipinas. Kasi ang mga Pilipino gusto natin talagang umunlad ang buhay natin. Ewan ko ba? So dahil doon, yung mga congressman. So ngayon, itong impeachment na to, malabong-malabo na ito. Bakit natin nasabing malabo? Si Puno na may sabi, pakinggan natin sasabihin niya. Pero yung mga boboto, yung 130, wala na yun. Unang-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan, yung sistema So, tingin ko, pupunta sa committee. Tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon. Ang dami na natin oras na nalagay dyan Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan di ba? So si Puno na mismo ang nagsabi na ayaw ng tao. Ayaw talaga ng tao. Pwedeng sabihin nitong mga tarantadong congressman na ito na sila ang boses ng distrito nila. Pero iba iba talaga yung nakikita Supreme Court, kumilos. Ang bagal kumilos ng Supreme Court na yan. Pero kumilos sila ng mabilis na mabilis. Yung mga tao, nakita mo, kahit saan ka magtanong, putsang na kahit sino, mababa, mataas, tanungin mo, alam nila, wala mang ginagawa si Inday. Putsang na, 125 million na sinasabi nilang nilustay. Sa 125 million, alam nyo ba magkano hinahanap sa 500 million na confidential funds at saka sa 125 million combined? Pagsamahin mo, 600 plus million. Alam mo magkano kine-question? 70 million. 70 million na kine-question nila. Na putang ina niyan, hindi naman kine-question ng COA. Diba? Kung di ka ba naman tanga? COA nga, walang problema Tapos namang problema yung mga makakaliwa. Alam mo kung bakit? Kasi ginamit yung pera na yun para ubusin yung mga lahi nilang mga terorista sa Pilipinas so ayaw, alam ng mga tao yun. Aware. Bakit naging aware mga tao doon? Imagine niyo kung media lang meron. Wala tayo, walang vlogger. Imagine niyo anong mangyayari sa bayang Pilipinas. Matagal na na-impeach yung VP Sara. Pero dahil matapang tayo, binabangga natin yung mga malalaking media outlet na may mga pera at may mga sweldo.
Tayo man libre yung ating serbisyo. Ini-expose natin, ipinaiintindi natin sa inyo na putang ina niloloko lang tayo ng mga yan. Huwag kayong magpapabudol. Di ba? Kita nyo, naging aware tayo lahat, bukas tayo lahat tayo naging vlogger lahat, tayo naging maingay sa social media dahil kailangan nating i-counter yung propaganda eh. Di ba? So ito sinasabi ni Puno, wala talagang patutunguhan eh. Mataas ang posisyon ni Puno diyan sa Congress ha. Actually, si Boji D lang inilagay doon. Pero itong mga tao na ito, sila Puno at yung iba pa diyan, sila actually yung nag-ooperate diyan sa Congress. And if Ronnie Puno is saying na wala na ito, impeachment is dead. Impeachment is dead. Wala na silang pangbayad eh sa mga congressman eh. Ang congressman ngayon, wala na silang pakialam sa mga proyekto ng DPWH. Nakabantay na sa DPWH eh. So hindi na sila makakapaglambing sa DPWH. Uy, pondohan mo naman yung ano ko. Wala nang masyadong ganun ngayon or hindi man totally mawala pero wala nang brasuhan ngayon dahil wala na si Martin Romualdez. May problema ng sarili si Martin Romualdez, nilalaglag na siya ng pinsan niya eh. Wala na rin si Saldico na demonyo. Hindi ba? So ngayon, alam na rin ng mga congressman that they will not gain anything from this. Mamamatay pa yung kanilang mga political career kapag sinuportan nila itong impeachment. So wala na ito. Paano na yan? Tangina, paano na yan? At ang dami natin kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, mag-committee hearings yan sa minutes sa the Committee on Justice. Ang daming haka-haka na naman. At mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Tama ka dyan, dating secretary, hindi pala. Dating Justice Puno, tamang-tama ka dyan, sir. Maniwala ka. Focus tayo kung talagang gusto nyo maging maayos ang Pilipinas. Focus tayo sa totoong problema, which is corruption. Corruption, doon tayo mag-focus. Gandahin natin ang gobyerno natin. Gawin natin matino ang ating pamahalaan. Kung talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala. Di ba? Tama na itong nagbabangayan, puro politika. Na alam naman natin wala pupunta. Di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may ma-impeach dyan eh. No, di ba? Alam din nila yan. Na politically, yari sila. Politically yari talaga sila kapag itinuloy pa nila yung mga galawan na ganyan. Di ba? So, magandang balita yan. Na mismong Congress na nagsasabi na even if tumuloy yan sa kanila, sa Senate, hindi na yan tutuloy. Malakas na masyado yung puwersa ni Inday Sara sa Senado. Si Lacson at saka si Tito Soto na lang naman at saka si Rizal Tiberos na lang naman ang dyan. Ang kanilang kamay sa Senado. Pero kung titingnan mo lahat yan, career na at saka constituency na nila yung legacy na nila yung kanilang pinangangalagaan. And you cannot stop the inevitable. Inday Sara will be president of the Philippines whether they like it or not because people will put her there. And the 32 million votes na she garnered ng 2022 elections, I am telling you, she's gonna get more. Dahil sa galit ng mga Pilipino na ginagawa ng mga taga-gobyerno ngayon, she's gonna get more.